ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagiging yaya ay isang marangal na trabaho na may malaking epekto sa buhay ng isang bata. Sa pamamagitan ng kanilang pag-aalaga at malasakit ay nakakatulong sila sa paghubog ng pagkatao ng isang bata. Ikaw, kabarangay, ano ang iyong mga naging karanasan o alaala sa iyong yaya? Dear Papa Dudut, ako po si Jessica, Jess for short na lang. Matagal na po akong tagahanga ng Barangay LS. Palagi po akong nakikinig sa programa ninyo sa Facebook tuwing alas 12 ng tanghalian. Sana po ay matanggap ninyo ang sulat ko na ito at magkaroon ako ng pagkakataon na maibahagi ang aking kwento. Hindi po ako lumaki sa marangyang pamilya. Ang mga magulang ko po ay parehong magsasaka at ang natapos ko lamang po ay high school. Mula pagkabata, tumutulong na po ako kina mama at papa sa mga gawaing bukid. Hindi man kami mayaman, masaya naman kami sa buhay namin sa probinsya. Sariwang hangin, maganda ang mga tanawin at tahimik ang paligid. Wala po akong reklamo sa naging buhay namin sa probinsya. Pero noong nakapagtapos na po ako ng high school ay hindi na kinaya ni na mama at papa na ipagpatuloy yung pag-aaral ko. Hindi ko po maiwasang malungkot pero wala rin naman akong magagawa. Mahal ko ang probinsya pero alam naman po natin na hindi kalakihan ang kita doon. Kaya't nag-decide po akong pumunta sa syudad para maghanap ng trabaho. Pinili ko po ang maging kasambahay at ang layunin ko lang noon ay makapag-ipon ng pera para mapaayos yung bahay namin at makapagtayo ng maliit na negosyo para kina mama at papa. Gusto ko kasi na hindi na magtrabaho sa bukid sina mama at papa lalo na't hindi na rin sila bumabata. Nalaman ko po ang tungkol sa paghahanap ng yaya sa isang ad sa dyaryo. Dali-dali ko pong tinawagan ng numero na nakalagay sa ad. Babae yung sumagot ng phone at pagkatapos ng mahabang usapan ay sinabi niya sa akin na pag nagustuhan daw niya ako. Sobra po akong nainganyo at confident po ako noong mga panahong yon na magugustuhan nila ako. Kasi masipag ako pagdating sa mga gawaing bahay. Kinabukasan noon ay nanghiram ako ng pera sa kapitbahay namin at lumuwas papunta ng syudad. Nangako din ako kina mama at papa na buwan-buwan ako magpapadala ng pera sa kanila para sa mga pangangailangan nila sa bahay. Noong dumating po ako sa bahay na naghahanap ng yaya, natuwa sila sa akin dahil mukha daw po akong masipag at puno ng enerhiya. At ito rin ang naging dahilan kung bakit natanggap ako bilang yaya. Napag-alaman ko din po na isang single mother ang may-ari noong bahay na naghahanap ng yaya. Dahil pumanaw na po ang asawa nito. Meron po siyang 10 years old na anak na lalaki at siya po ang naging alaga ko, Papa Dudut. Ikaw ba si Winston? Pinakilala ka na sa akin ng mama mo. Hi! Ikaw ba yung bagong yaya ko? Oo, ako si Jessica. Pero tawagin mo na lang akong… ang haba din naman kasi ng Jessica. Ay, alam ko na. Yaya Jess na lang. Sige po, Yaya Jess. Ilang taon ka na, Winston? 10 years old. Pero malapit na ako maging teenager. Kakatuwa ka namang bata ka. Basta lagi mong tatandaan, nai-enjoy mo lang ang kabataan mo, ha? Naku, mahirap sa mundo ng mga big boys at big girls. Kung pwede lang sana bumalik sa pagkabata, naku, gagawin ko talaga.
Bakit mo gustong bumalik sa pagkabata, Yaya Jess? Para mawala lahat ng pimples at wrinkles mo? Aba, bastos kang bata ka. Naisahan mo ako dun Yaya, tama na! Huwag mo akong kilitin! Di na ako makahinga! Like na kita, Yaya Jess. Ako rin. Mukhang hindi ako mamomroblema sa pag-aalaga sa'yo. Ay, nga pala, kanina ko pa napapansin na andito ka lang palagi sa kwarto mo nagko-computer. Hindi ka man lang ba naglalaro sa labas? Ayoko po maglaro sa labas eh. Binubuli lang ako ng mga bata dun. Ha? Paanong binubuli? Pinagtatawanin nila yung salamin ko. Mukha daw akong alien. Tapos pangu daw ako, tabachoy. Tong mga batang to, oo. Nako, sa susunod na asarin ka nila, magsumbong ka sa akin, ha? Mananagot na talaga sa akin yung mga yan. Thank you, Yaya Jess. Pero ayoko. Tayo na lang kaya maglaro. Marami akong computer games dito na pang 2 players. Oy baby, yun ang hindi ko mapapangako sa'yo. Kasi baka pagalitan ako ng mama mo. Alam mo naman, kailangan kong sipagan tong mga gawaing bahay dito kung gusto kong magtagal sa inyo, di ba? Lalong-lalo na ngayon at kakatanggap lang sa akin ng mama mo. Naku Yaya, huwag kang mag-alala. Nandyan si mama ngayon, oo, pero kadalasan wala naman siya dito eh. Ha? Anong ibig mong sabihin? Busy si mama sa work niya. Most of the time, mag-isa lang ako dito sa bahay. Ay, ganun ba? Naku, kawawa ka naman palang bata ka. Naku, baby, don't worry kasi andito na si Yaya. Forever na ako dito. Pero teka lang, kung ikaw lang ang naiiwan dito mag-isa, paano yung… Mga gawaing bahay. Tinuruan na ako ni mama kung paano gumamit ng washing machine at saka rice cooker. Pero hindi nga lang ako marunong magluto. Kasi si mama naghahanda ng mga pagkain ko before siya umalis papuntang work. Napaka-independent mo naman palang bata ka. Huwag kang mag-alala kasi tuturuan kitang magluto. Okay ba yun sa'yo? Okay na okay po! Oo, mabuti na yung ganun para at least hindi ka nakanganga kung sakaling wala kang kasama. Hindi ka magugutom, ganun. Ay nga pala, kumusta naman yung pag-aaral mo? Anong favorite subject mo? English po favorite subject ko. Kayo po, anong favorite subject nyo? Favorite ko naman yung math. Ay, ayoko niyan. Puro numbers tsaka formula. Sumasakit ulo ko dyan. Di mo ata natatanong na palagi ako nananalo sa mga math competition nung high school. Kaya wag kang mag-alala, akong bahala sa'yo. Talaga? Tutulungan mo ako sa math homework ko? Oo naman, why not, diba? The best ka talaga, Yaya! Naku, wag kang mahiya, bulahin mo pa ako. Gustong-gusto ko nakakarinig ng mga ganyan eh. Music to my ears. Ikaw na ata yung pinaka-the best na Yaya na kinuha ni Mama. Yan, ganyan dapat. Ay, teka lang. Naku, ikaw bata ka. May yaya ka na pala dati. Ba't umalis yung dati mong yaya? Tinakot mo siguro no kaya umalis? Yaya just talaga? Hindi! Sabi kasi ni Mama sa akin na bumalik daw yun ng probinsya kasi mag-aasawa na. Ah, buti pa siya may love life. Ay, speaking of Mama, babalik na ako dun sa kusina ha. Baka kasi hinahanap na ako ng mama mo. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako, okay? Sige po, Yaya. Thank you! Naging maayos po ang takbo ng pamamasukan ko kina Winston. At masaya na rin po ako sa sahod ko kasi kahit papaano ay nakakatulong ito kina mama at papa. At sa totoo lang ay maganda rin naman ang kwarto ko sa bahay kung saan ako namamasukan. Hindi halatang maid's quarter. Aircon na lang po ang kulang doon at magmumukha ng kondo yon. Hindi ko na nararamdaman ang bigat ng malayo sa pamilya dahil masaya ako sa naging trabaho ko. Hindi po ako nahirapan pakisamahan ang alaga kong si Winston. Napakabait niyang bata at napaka-masunurin pa. Oo, may mga pagkakataon na pilyo siya pero hindi talaga nawawala ang respeto niya sa mga matatanda. At doon ko siya labis na hinangaan. Pakiramdam ko nga ay parang nabubuli siya ng ibang tao dahil sa sobrang kabaitan niya. Maayos po kami ni Winston pero sa totoo lang, awang-awa ko sa kanya. Palagi siyang walang kasama sa bahay dahil nga madalas ay wala ang mama niya.
Nang malaman ko po na namatay ang tatay ni Winston noong 6 years old pa lamang siya, mas lalo akong naawa sa kanya. Simula noon, ang mama niya na talaga ang tumatayong nanay at tatay niya. At ramdam ko ang hirap na dinadala ng bata. Hindi lang ako kay Winston naaawa kundi pati na rin sa mama niya. Ngunit syempre, bilang isang dakilang yaya, hindi ko pinabayaan si Winston. Pinaramdam ko araw-araw sa kanya na hindi siya nag-iisa. Lalo na tuwing wala ang mama niya. Ipinaliwanag ko din sa kanya ng maayos kung bakit may mga panahon na wala ang mama niya para kahit papaano ay maintindihan niya at hindi siya magkimkim ng sama ng loob. Pinaramdam ko sa kanya na hindi siya kawawa at hindi siya pinapabayaan. Sa awa ng Diyos, nakikinig naman po siya sa lahat ng sinasabi ko at alam kong unti-unti niyang naiintindihan ang mga bagay-bagay. Pero alam niyo naman po, tao lang tayo, may mga limitasyon. At may mga pagkakataong ang saloobin natin ay hindi na natin kayang itago. Isang araw po ay umuwi si Winston na umiiyak. Nang lumapit siya sa akin, nakita ko ang bigat ng mga pinagdadaanan niya. Hindi basta isang ordinaryong bata ang nakita ko noong araw na yon. Ang nakita ko noong araw na yon ay isang bata na puno ng sakit at lungkot sa mata. Isang bata na kulang sa pagmamahal ng mga magulang. Isang bata na nangungulila sa presensya ng kanyang ina. Winston, ready na yung breakfast mo. Kumain ka na. Oh, anong nangyari sa'yo? Ba't ka umiiyak? Malapit na kasi yung family day namin, Yaya Jess. Tapos, sabi ni Mama, hindi daw siya makakapunta. Hala, ganun ba? Tahan na, huwag ka nang umiyak. Yung mga kaklase ko siguradong sasamahan ng mga mama at papa nila. Ito talagang baby ko. Alam ko na kadalasan sa mga nakikita mo, lalong-lalo na sa mga kaklase mo, ay merong mama at papa. Pero ganito kasi yan. Hindi lahat ng bata ay kumpleto ang mga magulang. Pero kahit na ganun pa man, lagi mong tatandaan na hindi ka bawasan yun sa pagkatao mo. Ganun po ba yun, Yaya Jess? Oo naman. Pwedeng-pwede ka mamuhay ng masaya at normal kahit hindi kumpleto ang mga magulang mo. Pero iba pa rin po talaga pagkasama mo mga magulang mo. Oo, totoo naman yun. Alam mo ba na maraming bata dyan ang kompleto nga ang mga magulang pero hindi naman masaya ang family nila? Paano niyo naman po nasabi? Ay nako, eto na, ichichika ko na sa'yo. Alam mo ba na yung kaklase ko nung elementary, lumaki siya na may mama at papa pero… Yaya Jess naman eh! Ituloy mo! Mas nasasaktan ako sa pagbitin mo sa kwento eh. Tong bata na to, makinig ka kasi muna baby. So ayun na nga, lumaki siya na parehong nandyan ng mama at papa niya pero hindi siya happy. Alam mo kung bakit? Bakit naman po? Kasi palaging nag-aaway yung mama at papa niya. Oo, totoo yun. Tapos ito pa yung mas nakakaloka dyan. Yung mama niya, nahuli niya yung tatay na may… basta, yun. Nahuli na may ano? Wala yun. Basta ang bottom line dito ay hindi siya masaya kahit complete family sila. So mas mabuti pa pala na hindi complete ang family? Ay nako baby, hindi sa ganun yun. Ang ibig ko lang namang sabihin ay hindi lahat ng complete family na nakikita mo ay masaya. Yung iba dyan may pinagdadaanan pero hindi lang nila pinapakita. Kaya wag ka nang sad, okay? Thank you talaga, Yaya Jess. Okay na po ako. Yan, dapat ganyan. Smile ka lang. I love you, Yaya Jess. Love na love din kita. May alaga forever and ever. Pero sa totoo lang po, medyo sad pa rin ako kasi hindi makakapunta si Mama sa family day namin. Baby, eto ha, ipapaliwanag ko sa'yo ng mabuti.
Yung mama mo kasi, ginagawa niya ang lahat para sa'yo. Oo, alam ko na parati siyang wala dito sa bahay. Pero ang rason kung bakit parati siyang wala ay dahil nagtatrabaho siya para sa'yo. Pinipilit ka niyang itaguyod kahit mag-isa siya. Alam ko naman po yun. Pero nalulungkot pa rin ako eh. Sa tingin mo, bakit kumuha ng yaya ang mama mo? Para may makasama ka syempre kasi concerned yung mama mo sa'yo. Kung sa bagay. Ganito na lang ang isipin mo, baby. Kung hindi busy si mama mo at palagi siyang nandito sa bahay, sa tingin mo ba magkakaroon ako ng chance para maging yaya mo? Tama! Sobrang talino mo talaga, Yaya Jess. Alam ko, ako pa ba? Ako na to eh. Di na lang siguro ako sasali sa family day. Tatapusin ko na lang yung mga assignment na hindi ko pa natatapos. Basta Yaya, tutulungan mo ako ha. Math pa naman yung assignment ko. Alam mo naman na mahina ako pagdating sa problem solving. Ay, teka lang. Sinong nagsabi sa'yo na hindi ka a-attend ng family day? Ano pa nga bang magagawa ako eh? Hindi nga raw makakapunta si mama, di ba? Ay, dyan ka nagkakamali. Sasamahan kita. Pupunta tayo ng family day. Talaga po, Yaya? Seryoso kayo? Pwera na lang kung kinakahiya mo ko. Ano ka ba, Yaya? Hindi no. Siyempre gusto ko na nandun ka. Oh, yun naman pala eh. Huwag kang mag-alala. Paghahandaan ko yung family day na yan. Okay? Thank you po! I love you, Yaya Jess! Noong mga panahong yon, kung ano-ano na lamang ang sinasabi ko kay Winston para gumaan ang kalooban niya. Alam ko na may punto siya, Papa Dudut. Lahat ng bata ay may karapatan na magkaroon ng buo at masayang pamilya. Hindi nila pinili na ipanganak sa mundong ito kaya't responsibilidad ng mga magulang na alagaan at bigyan sila ng tamang gabay. Pagdating naman sa amo ko o sa nanay ni Winston, alam kong ginagawa niya ang lahat para matugunan ang mga pangangailangan ni Winston. Ang totoo niya ay awang-awa rin ako kay ma'am kasi wala siyang katuwang sa pag-aalaga sa bata. Pero tulad nga ng sinabi ko, ginagawa ko na lamang ang lahat upang hindi magtanim ng sama ng loob ang bata sa nanay niya. At habang hindi siya nasasamahan ng nanay sa araw-araw, ako na muna ang tumatayong parang pangalawan niyang ina. Sobrang saya po ni Winston noong dumalo kami sa family day ng school nila. Parang ang saya-saya niya. At ni minsan ay hindi niya naaalala na hindi buo ang pamilya niya. Sa araw na yon, tuwing may magbabalak na tanungin si Winston kung nasaan ang mga magulang niya, ako na kaagad ang sumasabat para hindi na maalala ng alaga ko. Kasi alam ko na deserve niyang mag-enjoy ng buong buo sa araw na yon. Gusto ko lang na makita na masaya siya. Pagkatapos ng family day ay naisip ko na magandang pagkakataon na yon para makausap ang amo ko. Pinag-usapan namin si Winston at naawa din siya sa bata pero sa kabila ng lahat, nagpasalamat din siya sa akin. Kasi nakikita niyang ginagawa ko naman ang lahat ng makakaya ko para gampanan ang tungkulin ko bilang yaya ni Winston. Makalipas ang ilang linggo, mas lalo lang akong naawa kay ma'am at sa alaga kong si Winston dahil na-promote si ma'am sa trabaho niya. Ibig sabihin, mas abala na siya sa pagtatrabaho at mas kumonte ang oras at panahon na maaari niyang ilaan para makasama si Winston. Sa kabila ng lahat ay hindi ko pa rin maiwasang humanga kay ma'am. Sa panahon ngayon, marami ng magulang ang pinapabayaan na lamang ang mga anak nila. Pero si ma'am kahit abala sa trabaho ay makikita mo talaga ang kanyang dedikasyon at pagsusumikap na mabigyan ng magandang kinabukasan si Winston. Hindi po madaling balansehin ang trabaho at pamilya. Pero si ma'am, ginagawa niyang lahat para matugunan ang mga pangangailangan ni Winston. Alam kong hindi siya perpekto at may mga pagkakataon na hindi niya kayang gampanan ang lahat ng papel sa buhay ni Winston. Ngunit ang mahalaga ay hindi siya sumusuko. Batid ko na gusto niyang makasama si Winston, kaya nga lang ang trabaho niya ay isang malaking responsibilidad.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. At dahil nga po sa naging sobrang busy si ma'am sa trabaho, sa akin na niya pinapaubaya ang paghatid at sundo kay Winston sa school. Naalala ko pa nga na tinanong ko siya kung bakit hindi na lang niya pasakayin si Winston sa school bus. Pero ang sabi ni mama ay mas kampante raw siya kung ako na lamang ang kasakasama ni Winston. May punto naman siya. Kasi siguro ako na atang naging super yaya na tagapagligtas ng mga batang naiwan sa bahay. Joke lang po, Papa Dudut. Pero seryoso, mula nang maging ganon ang setup ay nagiging parte na ng araw-araw ko ang mag-tricycle kasama si Winston papunta sa school niya. Kasi 15 minutes lang naman ang layo ng school sa bahay nila. At sa awa ng Diyos, mas naiintindihan na ni Winston ang sitwasyon ng mama niya. Hindi siya nagkikimkim ng sama ng loob at hindi nagbago ang pakikitungo niya sa nanay niya. Kung paano niya ako pakitunguhan, ganon din siya sa akin at doon ko talaga nahanap yung hirap at saya ng magulang. Kahit na hindi ako ang tunay na magulang, ramdam ko pa rin yung pagmamahal at pagkalinga kay Winston. Pero sa totoo lang po ay parang mas favorite ako ni Winston noong mga panahong yon. Joke lang po. Sana po ay hindi ninyo masamain ang sinabi ko. Wala akong intensyon na higitan si ma'am. Ang gusto ko lang ay maramdaman ni Winston na maraming nagmamahal sa kanya. At hindi siya nag-iisa. Gusto ko siyang iparamdam na may buong pamilya na nagmamahal sa kanya. Kahit na hindi buo ang pamilya niya. Ganun ko po siya kamahal, parang sarili kong anak. Isang araw noong hinatid ko si Winston sa eskwela, ay hindi ko inaasahan na may mangyayari pala sa akin na makapagpapabago sa takbo ng buhay ko. Ang tadhana nga naman, minsan nakakalungkot pero minsan ay nakakatawa din, Papa Dudut. Sige na, pumasok ka na at baka malate ka pa. Opa, Yaya. Ay, sandali lang. Baka makalimutan mo pa to. Ito nga pala yung lunchbox mo. Tapos, ito naman yung tubig mo. Tapos, ito naman yung iced tea mo. Thank you, Yaya. Mauna na po ako. Sige, enjoy! Nakakaloka, makauwi na nga. Hindi ko pa nasasampay yung mga labada. Baka makatanggap ako ng award kay ma'am pag naabutan niya yun. Ito din naman kasing pasok ni Winston eh. Kailangan ba talagang 8 ng umaga nasa school na ang mga batang yun? Aba, hindi naman ata makatarungan yan. Ano bang akala nila sa mga bata nagtatrabaho? Ay, makauwi na nga nang matapos ko na yung mga hindi ko pa natatapos. Hala, Diyos ko, yung wallet ko nawawala. Paano ko makakauwi nito? Hala, wala akong pamasahe. Nalaglag ata sa waiting area. Patay, kailangan ko nang balikan yun. Diyos ko, hiningal ako dun ah. Buti na lang at nandito na ako. Ay, nasa na kaya yung wallet ko? Miss, excuse me. Sa'yo ba to? Uy, yung wallet ko. Akala ko ninakaw na eh. Thank you talaga ha. Thank you sobra. Sandali lang. Paano mo naman nalaman na wallet ko nga to? Binuksan ko tas nakita ko yung picture mo sa loob. Ang ganda mo pala. Pero mas maganda ka sa personal. Nako kuya, tigil-tigilan mo nga ako. Baka maniwala pa ako sa'yo eh. Nga pala, ano ginagawa mo dito, miss? Yung alaga ko kasi dito nag-aaral. Tapos nung pauwi na ako, saka ko namalayan na naiwan o nalaglag ko na pala yung wallet ko dito sa waiting area. Mabuti na lang talaga at ako yung nakapulot. Kaya super thank you talaga kuya. Naku, kung hindi dahil sa'yo, mahihirapan ako makauwi kasi nandito yung pamasahe ko. Nako, di ka mahihirapan kasi driver ako. Kayang-kaya kitang ihatid sa inyo. Ah, ganun ba? In fairness naman. Driver ka ng school bus? Hindi. Yung anak kasi ng amo ko dito rin nag-aaral. Tapos ayun, hinahatid at sinusundo ko siya araw-araw.
Ay, sosyal. Siguro malaki ang sahod mo, no? Hindi rin. Ang totoo nga niyan, nagbabalak na nga ako mag-abroad eh. Ha? Bakit naman? Yung pinsan ko kasi, nagtatrabaho sa Taiwan bilang factory worker. Tinutulungan na rin ako ng pinsan ko para makapasok ako sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Pinapaasikaso na niya sa akin yung mga papeles ko. Sana lang walang maging aberya. Ay hala, ganun ba? Sayang naman. Ha? Paanong sayang? Bihira lang kasi ako makakita ng gwapo sa waiting area na to. Nambola pa. Uy, totoo yun ah. Kala ko nga nung una teacher ka eh. Paano ba naman? Posturang-postura ka sa uniform mo. Wala akong magagawa. Ito yung gusto ng amo ko eh. Ah, kaya pala. Pero bagay sa'yo ha. Salamat. O paano? Mauna na ako sa'yo ha. Ang dami ko pang kailangang ayusin sa bahay ng amo ko. Miss, teka lang. O bakit? Magkikita pa ba tayo ulit? Ha? Bakit mo naman naitanong yan? Gusto sana kitang makita araw-araw bago man lang ako lumuwas papuntang Taiwan. Nako kuya, tatapatin na kita. Gwapo ka pero wala akong panahon para makipaglandian sa'yo. Bakit naman? Nakafocus kasi ako sa alaga ko. Kawawa din naman kasi. Alam mo na, broken family. Sa tingin ko, swerte pa rin alaga mo eh. Paano mo naman nasabi yan? Kasi may yaya siya na tulad mo. Tigil-tigilan na nga natin tong bulahan na to. Baka mamaya kung saan pa mapunta tong usapan na to eh. Sige na, aalis na talaga ako. Pero magkikita pa naman tayo bukas, di ba? Depende kung habulin mo ko. Joke lang. Oo naman, dito nag-aaral alaga ko eh. Nga pala miss, di ko pa natatanong pangalan mo. Jessica, pero Jess na lang for short. Nice to meet you, Jessica. Ako nga pala si Edgar. Nice meeting you too, Edgar. Thank you nga pala sa pagsoli sa akin ng wallet ko ha. Mauna na ako, kita-kits na lang. Aminin ko papadudot na nalaglag ang panty ko sa usapan namin ni Edgar na yon. Paano ba naman kasi sobrang gwapo niya, ang ganda ng katawan at pakiramdam ko ay natutunaw ako tuwing tinititigan niya ako. Lalo akong kinilig noong may napansin akong papel sa loob ng wallet ko at may nakalagay na phone number doon. Siyempre nagtaka ako. Kaya naman sinubukan kong i-text ang number na yon. At doon ko napag-alaman na kay Edgar pala yon at sinadya niyang ibigay sa akin ang number niya. Mga lalaki nga naman, kaya maraming babayang nasasaktan kasi talagang alam nila kung paano kunin ang loob mo. Sa totoo lang, kahit gwapo at mabait si Edgar at kahit crush ko siya, hindi ko iniisip na magkarelasyon kami. Kasi ang priority ko talaga ay ang trabaho ko at ang alaga kong si Winston. Pero paminsan-minsan, nakakabagot din sa bahay. Lalo na kapag tapos na ako sa mga gawaing bahay. Kaya nire-replyan ko na si Edgar at madalas din kaming magkita sa waiting area habang hinihintay ko si Winston at habang hinihintay din niya ang anak ng amo niya. Madalas kaming magkwentuhan ni Edgar tungkol sa trabaho namin. Napag-alaman ko na 5 taon na pala siyang single at ang gusto niya sa buhay ay ang magkaroon ng sariling pamilya. Pero sa tingin niya ay hindi siya makakabuo ng pamilya kung patuloy siyang magiging driver. Kasi hindi naman daw ganun kalaki ang sahod niya, kaya naisipan niyang magtrabaho sa Taiwan bilang factory worker. Gusto niyang makapag-ipon ng malaking pera hanggang sa makabalik siya dito sa Pilipinas. Hanga din naman ako sa kanya kasi talaga namang alam niya kung ano ang gusto niya sa buhay. Nagtuloy-tuloy po ang pagiging magkaibigan namin ni Edgar ng ilang buwan. At nang akala ko ay hanggang sa simpleng kwentuhan at biruan na lamang matatapos ang lahat. Isang araw ay pinuntahan ako ni Edgar sa bahay ng amo ko. Tapusin na natin tong assignment mo sa math para makapaglaro ka na ng game sa computer mo ha? Okay po, Yaya Jess. Sige, tuloy na natin to. Ay, nakakamiss tuloy mag-aral. Kaya ikaw, mag-aaral ka ng mabuti ha? Okay po, Yaya Jess. Yaya, si Mama na ba yun? Ay, hindi ko alam eh. Sabi kasi ng mama mo, mamayang gabi pa daw yung uwi niya.
Dito ka lang baby, puntahan ko lang ha. Sige po. Tapusin mo na yung homework mo, babalikan kita, okay? Okay, Yaya. Andyan na, sandali lang. Nakakaloka, sino kaya to? Ay, baka naman delivery boy. Edgar? Hoy, ano ginagawa mo dito? Jessica, Loko ka, anong kailangan mo? Bakit ka nandito ha? natatandaan mo nung nag-usap tayo dati at nakwento mo sa akin kung saan ka nakatira? Di ko aakalain na darating ang araw na mapapakinabangan ko yun. Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Anong kailangan mo? Sira ulo ka? Paano kung nakita ka ni ma'am dito ha? Eto naman, wala naman tayong ginagawang masama ah. Kahit na, siguradong papagalitan ako ni ma'am pag nalaman niya na kinuwento ko sa'yo yung address niya. Hindi ko naman kasi lubos na akalain na pupuntahan mo ko dito, no? Huwag ka nang magalit sa akin. Sorry na. Isa lang naman ang sadya ko dito eh. Ano naman yun? Jess. Matagal ko na kasing gustong sabihin sa'yo to. Ang alin? Yung hindi mo ako na-replyan kagabi kasi malamang naubusan ka na ng load. Ano ka ba? Wala yun. Eto naman, hindi yun. So maghuhulaan na lang ba tayo dito? Sabihin mo na kasi. Eto na nga. Jess. Nako, sinasabi ko sa'yo, pag hindi ka pa nagsalita, babalik na talaga ako sa loob. I love you. Mahal na mahal kita. Ano akala mo sa akin? Leading lady ng GMA teleserye? Dennis Trillo at Jenilyn Mercado lang? Magkamukha nga kayo ni Dennis, pero ang ganda naman ata ni Jenilyn para maging kamukha ko pa siya. Eto naman nagpapatawa pa. Hindi na nga ako nakatulog kagabi kakaisip kung paano ko aaminin sa'yo yung nararamdaman ko eh. Wait lang, ibig mong sabihin, pumunta ka dito sa bahay ng amo ko para… Para ligawan ka, oo. Jess, pagod na kasi ako kakatago ng tunay ko na nararamdaman para sa'yo tuwing nagte-text tayo. Sigurado ka na ba talaga dyan sa nararamdaman mo? Oo naman, bakit? Wala ka bang tiwala sa akin? Hindi naman sa wala akong tiwala sa'yo, pero… Pero ano? Ano ba kasi ang nakita mo sa akin? Siguro nga hindi ako pangit, pero hindi rin naman ako ganun kaganda. At isa pa, yaya lang ako. Sandali lang, huwag mong nilalang ang pagiging yaya. Marangal na trabaho yan. Jess, hindi ka naman kasi mahirap mahalin eh. Maganda ka, mabait, magaan ka usap. Nawawala ang stress ko tuwing tinetext mo ko. At masinisipagan ko ang trabaho ko ng dahil sa'yo. Ay, sige, ipagpalagay na natin na sasagutin kita. Pero Edgar, nagbabala ka magtrabaho sa Taiwan, di ba? Ano na lang ang mangyayari sa relasyon natin kung sakasakali? Tatapatin na kita, magaan din ang loob ko sa'yo at napakaswerte ng kahit sinong babae na maging boyfriend ka. Pero hindi ko kaya ang long distance relationship. Sa totoo lang napag-isipan ko na yan. At balak na talaga kitang kausapin tungkol dyan. Jess, sana wag mong masamain tong sasabihin ko sa'yo ha. Alam mo, kinakabahan na ako sa'yo. Ano ba yun ha? Nakausap ko kasi ang pinsan ko nung isang araw. At willing siya na tulungan tayo pareho para makapagtrabaho tayo sa Taiwan. Nasisiraan ka na ba ng bait? Hoy Edgar, kilabutan ka nga sa mga pinagsasasabi mo. Hindi pa nga kita sinasagot tapos ngayon aalukin mo pa ako na magtrabaho sa Taiwan. Pambihira ka. Hindi naman kita pipilitin na sagutin ako agad-agad. Yung sa akin lang naman, sayang din naman kasi ang opportunity kasi willing tayo tulungan ng pinsan ko. Hoy Edgar, kung sakali man na maging tayo, mas pipiliin ko na lang na tiisin ang long distance relationship kesa sa iwanan ko yung alaga ko, no? Kawawa naman siya pag umalis ako. Sige, ikaw bahala. Wala namang pilitan to eh. Pero pag-isipan mo na lang kasi di hamak na mas malaking kikitain mo sa Taiwan kung sakasakali. Naloka po ako sa mga sinabi sa akin ni Edgar noong araw na yon, Papa Dudut. Ewan ko ba. Aminin ko na natutuwa ako noong inamin sa akin ni Edgar na mahal niya ako. Kasi totoo lang ay ganon rin naman ang nararamdaman ko para sa kanya. Pero noong inalok niya akong magtrabaho sa Taiwan kasama siya ay doon ako talaga naloka. Oo, unti-unti na akong napamahal kay Edgar pero hindi matutumbasan ng kahit na anong relasyon ang pagiging yaya ko kay Winston. Sobra akong masasaktan kapag dumating ang araw na kailangan kong iwanan ng batang yon. Kung pwede ko lang sanang samahan si Winston hanggang sa pagtanda ko ay gagawin ko talaga.
Ang hirap tanggapin na balang araw ay kailangang iwanan ko siya at hindi ko alam kung kaya ko yon. Pagdating naman kay Edgar, hindi siya nagsawa sa panliligaw sa akin. Kung ano-ano na ang mga tinitext at ibinibigay niya para lamang may pakita na talagang mahal niya ako. Makalipas ang ilang buwan ay bumigay ako at sinagot ko na rin siya. Noong mga panahong yon, alam ko na malamang masasaktan ako kapag umalis siya para magtrabaho sa Taiwan. Pero kahit na ganoon ay naisip ko na mas matitiis ko pang mawala si Edgar kesa mawala ang alaga ko na si Winston. Kay Winston ko naranasan ang pakiramdam ng pagiging isang tunay na ina. Alam ko rin na masaya siya at komportable siya sa akin bilang yaya niya. Tama naman si Edgar na di hamak na mas malaki ang kikitain ko sa Taiwan. Pero hindi ko kayang isakripisyo ang pagiging pangalawang ina kay Winston. Hindi matutumbasan ng kahit na anong halaga ng pera ang pagiging yaya ko sa batang yon. Noong mga panahong yon ay sapat na sa akin na nakapagpapadala ako ng pera sa mga magulang ko sa probinsya. Wala akong utang at wala akong mga luho. Kaya kahit na hindi ganoong kalaki, ang sahod ko bilang yaya okay lang sa akin. Ang mahalaga sa akin ay makasama ko si Winston Papadudot at magampanan ko ang papel ko bilang pangalawang ina para sa kanya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naging okay na ang takbo ng buhay ko, Papa Dudut. As usual, yaya ako ng napakakulit na batang si Winston. At tuwing day off ko naman ay lumalabas kami ni Edgar para mag-date. Nang mga panahong yon ay pakiramdam ko ay parang perfect na ang lahat. Hindi na rin ako kinukulit ni Edgar na sumama sa kanya papunta ng Taiwan. Napagkasunduan namin na mag long distance relationship na lamang kami. Pinangako ni Edgar na mag-iipon siya para makapagpatayo kami ng bahay at makapagpakasal at sumang-ayon ako sa plano niyang yon. Pero Papa Dudut, hindi ko alam na may darating pa pala na pagsubok na yayanig sa buhay ko. Ilang linggo lang ang lumipas, tumawag sa akin si Papa at sinasabi na may stage 1 breast cancer daw si Mama. Sobra akong nanginig at naiyak nang marinig ko ang napakasamang balita na yon. Ikinuwento ko sa amo ko at kay Edgar ang tungkol sa mama ko at sobra silang naaawa sa akin. Nang mga panahong yon, alam ko na kailangan kong kumilos kaagad. Kasi ayokong lumala ang kalagayan ni Mama. Kaya naman napagdesisyonan ko nang tanggapin ang alok ni Edgar na magtrabaho sa Taiwan bilang factory worker na kasama siya. Sinabi ko ito kay Ma'am at kitang-kita ko sa mga mukha niyang kalungkutan. Pero naunawaan niya naman ang sitwasyon ko. Na kailangan kong mag-ipon ng malaking halaga para maagapan ang cancer ni Mama. At syempre hindi naging madali sa akin na kausapin si Winston tungkol sa desisyon kong umalis. Naramdaman ko ang bigat sa puso ko habang pinapaliwanag ko sa kanya na kailangan kong magtrabaho sa ibang bansa para matulungan si Mama, Papa Dudut. Winston? Yaya, tamang-tama may bibigay po ako sa inyo. Winston, may gusto sanang sabihin si Yaya sa'yo. Ano po yun? Winston, kasi… Yaya? Bakit po kayo umiiyak? Okay lang po ba kayo? Ganito kasi yun. Magbabakasyon muna si Yaya, ha? Saan naman po kayo pupunta? Ang nanay kasi ni Yaya may breast cancer. Malubha na sakit yun. Kaya kailangan ko munang magbakasyon sa malayong lugar para makapag-ipon ako ng malaking pera para sa pagpapagamot ng mama ko. Ibig niyo pong sabihin, iiwan niyo na po ako? Alam mo naman na para mo na akong pangalawang ina, di ba?
Kung wala lang sanang sakit ang mama ni Yaya, hindi kita iiwan. Alam mo yan. Yaya, please! Huwag na po kayong umalis! Papakiusapan ko si mama na tulungan ka. Huwag niyo na po ako iiwan, please! Hindi kasi ganun kadali yun eh. Huwag kang mag-alala kasi palagi kitang i-video call, okay? Isipin mo na lang na parang nagbabakasyon lang si Yaya. Bakit? Saan po kayo pupunta? Pupunta si Yaya sa Taiwan. Hindi ka ba masaya para kay Yaya? Makakakita na si Yaya ng snow. Wala naman po atang snow sa Taiwan eh. Oy, ano ka ba? Meron yan. Pag sinabi kong meron yan, okay? Yaya talaga. Mamimiss ko po kayo. Ayoko po. Ako din, sobra. Basta ha, huwag mong bibigyan ng sakit sa ulo ang mama mo, ha? Promise ko po yan. At saka, tandaan mo lahat ng tinuro ko sa'yo. Diba matagal mo na napangarap ang maging teenager? Eto na yung chance mo. Mas gugustuhin ko po ata na maging bata habang buhay na kasama kayo kaysa maging teenager na wala kayo. Eto naman, huwag mo nang paiyakin si Yaya. Wala na pong tutulong sa akin sa mga math assignments ko. Winston, huwag ka na mag-alala kasi nag-usap na kami ng mama mo at pinangako niya na tutulungan ka niya. Okay? Yaya, magkikita pa ba tayo ulit? Tong bata na to talaga. Oo naman, hindi naman mamamatay si Yaya eh. Huwag kang mag-alala kasi kapag nakabalik na ako dito galing Taiwan, ikaw ang pinakauna kong hahanapin. Talaga ba? Promise yan. Yaya, wag na lang po kayo umalis, please. Balang araw, maiintindihan mo rin kung bakit ko kailangan gawin to. Yaya! Hindi magbabago ang pagiging pangalawang ina ko sa'yo. Yan ang palagi mong tatandaan, ha? I love you po, Yaya Jess. Ako din. Mahal na mahal kita. Oo nga po pala. Tungkol nga pala po dun sa bibigay ko sa'yo. Ay, oo nga pala. Sorry, masyado kasing naging emotional si Yaya. Bakit? Ano ba yun? Alam niyo po ba kung anong date ngayon? Sandali lang, tingnan ko lang tong cellphone ko. May 11. Bakit mo naman naitanong yan? Pinag-ipunan ko po talaga to ng 1 week gamit ang allowance ko para mabili ko tong mga bulaklak. Yaya Jess, Happy Mother's Day po! Oh, ikaw talagang bata ka. Mamimiss kita, sobra. Basta, promise niyo po na babalikan niyo ako ha? Na magkikita pa tayo ulit. Promise yan. Ipangako mo rin na wag mong kakalimutan si Yaya, ha? Pag-iisipan ko po. Ah, ganon ha? Ay, Diyos naman, tama na po. Napaka-pilyo mo talagang bata ka. Kahit kailan ka talaga. Nang mga panahong yon, Papa Dudut, ay nakuha ko pang magbiro kay Winston. Pero ang totoo niyan ay durog na durog ang puso ko sa desisyon kong iwanan siya. Nakiusap ako sa amo ko na sana'y samahan niya si Winston sa kwarto niya sa mismong araw na aalis ako sa bahay nila. Kasi ayokong maramdaman ng bata na nag-iisa siya. Gaya ng inaasahan ko ay nadurog na naman ang puso ko sa puntong hindi ko na kayang tignan si Winston dahil may kirot sa puso ko tuwing tinitignan ko siya. Pero kinailangan kong maging matapang para sa mama ko upang makasurvive siya sa sakit niyang breast cancer. Pagkatapos kong umalis sa bahay na pinagsisilbihan ko ay doon ako tumira sa inuupahang kwarto ni Edgar. Nang mga panahong yon ay buong-buo na ang desisyon ko na pumunta ng Taiwan para magtrabaho bilang factory worker kasama si Edgar. Ang pinsan mismo ni Edgar ang tumulong sa amin. Pinautang niya kami para sa lahat ng gastos namin hanggang sa makapunta kami ng Taiwan. At sa wakas ay naging maayos ang takbo ng application namin at parehong kaming nakakuha ni Edgar ng work visa at nakapagtrabaho bilang factory worker.
Hanggang ngayon, factory worker pa rin kami ni Edgar at 8 taon nang nakakalipas. At sa awa naman ng Diyos, Papa Dudut, cancer-free na rin si Mama sa ngayon. Hindi naging madali ang buhay ko dito sa Taiwan pero lubos pa rin akong nagpapasalamat sa trabaho namin dahil napagamot ko si Mama at nagkaroon kami ni Edgar ng kaunting ipon. Pagdating naman kay Winston, nagkaroon kami ng communication from time to time. Pero ang talagang nagpaantig sa puso ko ay nang makatanggap ako ng message mula sa mama ni Winston. Gusto sana ng mama niya na dumalo ako sa high school graduation ni Winston. Naisipan namin ni Edgar na matagal-tagal na rin kaming hindi nakababalik sa Pinas. Kaya pareho kaming sumang-ayon sa ideya na magbakasyon. Ipinaalam namin ito sa employer namin at dahil matagal na kaming nagtatrabaho bilang factory worker ay inapprove kaagad ang aming vacation leave. Hindi na rin naging problema sa amin ni Edgar ang pambayad ng ticket dahil may ipon naman kami kahit papaano. Nung araw ng high school graduation ni Winston ay hinatid ako ni Edgar. Oo, nakikita ko ang mukha ni Winston sa social media at nakakausap ko pa rin siya sa chat pero kinabahan pa rin ako. Kasing hindi ko sinabi sa kanya na sosorpresahin ko siya sa araw ng graduation niya, Papa Dudut. Mahal, paano to? Talagang kinakabahan ako eh. Paano kung hindi niya ako makilala ha? Imposible naman atang di ka makilala ng batang yun. Panay post ka ng selfie mo sa social media eh. Ikaw talaga? Hindi ka nakakatulong. Ano ba naman mahal, nandito na tayo oh. Ngayon ka pa ba aatras? Pustahan tayo. Makikilala ka ng batang yan at mag-iiyakan kayo. Ewan ko sa'yo, umalis ka na nga. Sige mahal, basta balikan kita dito mamayang alas 5 ng hapon ha. Kailangan ko na kasing isoli itong scooter na nirentahan natin mamayang alas 6. Sige mahal. Ay nga pala, mahal pasuyo naman oh. Pakihanda na lang yung mga gamit natin kasi dadalawin na natin sina Mama at Papa sa Makalawa ha. Kailangan natin sulitin bawat araw na nandito tayo sa Pinas. Ba't sa Makalawa pa? Bakit hindi na lang bukas? Ano ka ba? Nakalimutan mo na ba? Siyempre gusto ko naman makabonding yung alaga ko no. Para mo na talagang anak yung batang yon. Sige mahal, mauna na ako ha. I love you. Balikan kita mamaya. Yaya Jess? Yaya Jess, ikaw nga! Winston! Yaya Jess, di ko akalain na darating yung araw na magkikita ulit tayo. Uy, ang laki mo na! Mas matangkad ka pa sa akin. Kamusta ka na anak? Okay lang po ako. Kayo po, kumusta? Yaya, sobrang namiss ko po kayo. Ako din, naku. Kung alam mo lang kung gaano kitang namiss. Yaya, di ba? Nangako kayo sa akin na babalikan niyo ako. Sobrang natutuwa po ako kasi tinupad niyo yung pangako niyo. Sa graduation ko pa. Naku, magpapasalamat ka sa mama mo kasi siya yung nagsabi sa akin na graduation mo ngayon. Bilang pangalawang nanay mo, sa tingin mo ba palalampasin ko yun? Thank you nga po pala. Salamat kasi hindi niyo pinarana sa akin na galing ako sa broken family. Salamat po kasi minahal niyo ako ng buo na parang tunay niyong anak. Salamat din po kasi kayo yung tumayong mama ko nung mga panahong busy si mama sa trabaho niya. Tsaka nung panahong sobrang kailangan ko ng pagmamahal ng isang ina. Ikaw talaga. Hindi ka pa rin nagbabago. Pinapaiyak mo pa rin ako. Kakainis ka. I love you po, Yaya Jess. Mas mahal kita, anak. Basta promise ko sa'yo na. Na ano po, Yaya? Na ikaw ang magiging panganay ko forever. Yaya Jess naman eh. Hindi pa nga po nagsisimula yung speech ko, pinapaiyak niyo na po ako. Speech? Opo, ako po yung valedictorian namin. Magbibigay po ako ng speech mamaya. Totoo? Sobrang proud ako sa'yo, Winston. Congratulations, anak. Thank you po, Yaya Jess. Ang sarap din po pala sa pakiramdam na tinatawag niyo akong anak. Alam ko na tinatawag niyo na ako ng ganyan dati pero mas naramdaman ko po siya ngayon. Para tuloy nararamdaman ko na dalawa yung nanay ko. Siyempre naman. At yun nga ang maganda dun eh. Dalawa ang nanay mo, di ba? Oo nga po eh. Ay, Yaya, kumusta po pala buhay niyo ni Manong Edgar sa Taiwan? Uy,
paano mo naman nalaman yung tungkol sa amin ni Kuya Edgar mo? Best friend ko po kasi from elementary to high school yung batang pinagdadrive ni Manong Edgar noon. Tapos ayun po, nakwento niya sa akin yung tungkol sa inyo. Tsaka isa pa po, panay ang post nyo ng picture sa social media eh. Halos hindi ko na nga po kayo mamiss kasi kayo na lang po laman ng newsfeed ko. Naku, ikaw talagang bata ka. Pareho kayo ng ugali ng Kuya Edgar mo. Babalik yun mamaya pagkatapos ng graduation mo. Ipapakilala kita doon, ha? Pero nak, wag mong tatawagin na Manong yun. Magkagalit yun. Ay, sige po. Kuya Edgar na lang. At ikaw, kumusta ka na? Siguro may girlfriend ka na, no? Opo, meron na po. Binata ka na talaga. Dati, palagi ka lang nakaupo sa harapan ng computer mo. Pero ngayon, may girlfriend ka na. Valedictorian ka pa. Tapos dati, nagmamadali ka pang maging teenager. Ang bilis ng panahon. Sobra. Grabe talaga. Ay, nga po pala. May hihilingin po ako sa inyo kung okay lang po. Ano yun, anak? Pwede po bang Nanay Jess na lang po ang itawag ko sa inyo? Ikaw talagang bata ka. Dapat noon mo pa naisip yan eh. Siyempre naman, ano ka ba? I love you po, Nanay Jess. I love you din, anak. Halina po kayo sa loob. Nag-aantay na sa atin si Mama dun. Tara! Papa Dudut, sobra po akong naiyak sa speech ni Winston ng graduation niya, Papa Dudut. Pareho niya kaming pinasalamatan ng mama niya at hindi ko napigilang yakapin siya pagkatapos ng speech niya. Sobra din pong natuwa ang dati kong amo noong nakita niya ako. Labis po kong natutuwa sa naging kalagayan ni Winston dahil dito ko na napatunayan na naging mabuti akong yaya sa kanya. Wala siyang sama ng loob sa kahit na kanino at napaka-positive ng batang yon. Dito ko talaga na-realize na ang pagiging yaya ay higit pa sa ordinaryong trabaho. Ang pagiging yaya ay isang misyon na humuhubog sa pagkatao ng mga bata. Napakahalaga ng role ng isang yaya sa pagbuo ng karakter at kinabukasan ng isang bata. Kaya kung may mga yaya man na nakikinig ngayon, sana po ay ma-realize ninyo na hindi dapat minamaliit ang pagiging kasambahay. Kasi kayo ang nagsisilbing gabay sa mga bata. Kayo ang nagbibigay ng aral sa kanila na dadalhin nila sa panghabang buhay. Sa mga yaya na nakikinig ngayon, saludo ako sa inyo at ngayon po ay nakabalik na kami ni Edgar sa Taiwan at patuloy pa rin naman po ang komunikasyon ko kay Winston. Kahit malayo kami sa isa't isa, hindi kami nawawala sa buhay ng isa't isa at palagi ko siyang tinatanong kung kumusta siya. Napuntahan ko rin sina mama at papa sa probinsya noong nasa Pilipinas ako at sa awa naman ng Diyos. Malusog at masaya sila sa ngayon. Ilang buwan na lang po ay mag-expire na ang kontrata namin ni Edgar dito sa Taiwan dahil sapat na ang naipon namin. Napagdesisyonan na po namin na bumalik na ng Pilipinas. Napag-isipan namin ni Edgar na pagtayo ng maliit na negosyo gamit ang aming savings. Hindi pa po namin napagdedesisyonan kung anong klaseng negosyo pero isang bagay lamang ang sigurado. Babalik po kami ng Pilipinas sa loob lamang ng ilang buwan. At para naman po sa aming dalawa, napagdesisyonan din po namin ni Edgar na ipaayos ang bahay ng mga magulang ko sa probinsya at doon na rin po kami titira. At doon na rin magnenegosyo nang sa ganoon ay malapit ako sa mga magulang ko. At kahit papaano ay pwede na rin po akong bisitahin ni Winston kung kailan niya gusto. At syempre po, hindi mawawala ang balak namin ni Edgar na magpakasal this year. Sobrang excited na po ako sa mga magagandang bagay na naghihintay sa akin, Papa Dudut. Maraming salamat po sa platform na ibinigay ninyo sa amin upang maibahagi po namin ang mga naging karanasan namin sa buhay. Ang inyong forever na kapuso at kabarangay, Jess. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nakakaantig naman talaga ang ating kwento. Ikaw ba, kabarangay? Nakarelate ka ba sa story natin ngayon?
Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS in Mega Manila 97.1. Forever.